Magandang gabi. Welcome back ulit sa aking channel, no? Ngayon, i-discuss natin. Marami pa rin daw naguguluhan pagdating sa autoimmune disease. Lalong-lalo na pagdating sa Hashimoto's at saka sa Graves' disease. Tara, discuss ko sa'yo. O, eto na. Autoimmune disease. Okay, so i-discuss ko to as a patient and bilang professor na rin ng human anatomy. But again, I'm not a doctor o kaya naman ay espesyalista. O tara, start tayo. Ganito kasi yon guys, no? Pag sinabi kasi nating autoimmune diseases, mga ganyan, yan taglay ng katawan natin. Ibig sabihin, ang ating immune system gumagawa ng panlaban para sa, halimbawa, sa mga foreign na invaders sa pumasok sa katawan natin. Bacteria, virus, gumagawa siya ngayon. Halimbawa, nasugatan ka rito. Okay? Malalim. Ngayon, si immune system natin, gumagawa siya ng panlaban para sa proteksyon na papasok doon sa sugat mo. So, ganun yung nangyayari. Ngayon, sa madaling salita, si autoimmune natin, gumawa siya ng panlaban. Ang problema, inatake niya ang ating thyroid gland. O yung, paano ko ba explain? Pwede natin siyang tawagin as friendly fire. Okay? Umpisahan natin sa Hashimoto's disease. Hashimoto's disease, ito naman yung nagiging cause ng hypothyroidism o yung pagiging underactive ng thyroid. Gumawa ang ating immune system ng depensa pero inatake niya ang ating thyroid gland. So anong nangyari kay thyroid gland? Si thyroid gland po bumaba or na limitahan ang pagpuproduce ng thyroid hormones, T4 and T3. So, anong nangyayari kay pasyente? Si pasyente po, ngayon, nagiging hypo. Ayan yung nagiging sintomas, yung nagiging siya ng timbang, andyan yung wala siyang energy, constipated si patient, no? So, ganon. Oh, by the way we're talking about autoimmune disease sa thyroid. So ganun, si Hashimoto's disease, hypothyroid siya. So inaatake niya yung thyroid gland na nagiging problema niya underactive ang ating thyroid, no? So nagiging ganun. Hindi mo kasalanan yun. Hindi dahil kumain ka ng maraming cabbage, kumain ka ng maraming ganito, kaya ka naging hypo. Wala pong kinalaman yung pagkain doon. Okay? That is autoimmune disease. Gustuhin mo man or ayaw mo man, mangyayari po talaga siya. O maliwanag tayo doon, ha? Ngayon, sir, ang Hashimoto's disease, ayaw ko na lang uminom ng levothyroxine. Kakain na lang ako ng maraming seafoods. Wala pa rin pong basihan yon. Kailangan pa rin po natin mag-take ng hormone replacement para sa ganon, tumakbo po ang ating katawan ng maayos. Para makita ka rin ni doktor na okay ka ba, kailangan din natin dito ng thyroid test, no? Thyroid function test. Kung sasabihin mo, kakain na lang ako ng maraming seafoods, ng iodized salt, wala pa pong research. May maitulong man yun, konting bahagi lang. Okay? Kailangan pa rin natin dito ng levothyroxine para sa ganun, bumalansi po ang ating hormones level at sa ganun, mag-function ang ating katawan ng maayos. Okay? Yung pagkain, oo, may nakakatulong yan pero konting-konti lang. Hindi siya po pwedeng sabihin mong ayoko nang uminom ng hormone replacement, ang gagawin ko na lang kakain na lang ako ng ganun. Impossible po. Okay? Imposible po talaga. Kasi ang pinag-uusapan natin dito autoimmune disease. Okay? Hindi mo siya kasalanan, walang kasalanan yung pagkain. Tinataglay ng katawan natin siya at nagkamali ang ating immune system at ang inatake niya ang ating thyroid gland. Okay? So, maliwanag, ha? Sunod naman natin ang Graves' disease. Graves' disease, hyperthyroidism. O yung nauna, Hashimoto's disease, hypo. Ito namang Graves' disease, hyper. Okay, so
autoimmune disease din? Ang answer, yes. No? Ganun din. Si ating immune system, inatake po niya ang ating thyroid gland, naging siyang dahilan naman para maging overactive ang ating thyroid gland at mag-produce ng thyroid hormone. Sobrang dumadaloy sa ating blood. Kaya nakaka-experience tayo ng kabog ng dibdib, ng palpitation, ng mabilis na metabolism, kaya nagkakaroon din tayo ng weight loss. Yung iba naman, nagkakaroon ng pagluwa ng mata, no? So, yung madali tayo mapagod, sobrang pawisin, nagkakaroon na tayo ng tremors or pagiging shaky ang ating upper and lower extremities, no? So, that is Graves' disease. Kagaya po ng sa akin. Graves' disease po yun. Okay, kung tatanungin nyo ako, Sir, dahil ba sa sobrang kinain mo yan na isda, na hipo, na pusit? Ang answer, hindi po. Kasi ang kakambal ko, Graves' disease din, pero hindi siya kumakain ng mga alimango, ng mga hipon, isda lang. Okay? So, nagkaroon din siya ng Graves' disease. Pareho ko. O ngayon, sasabihin mo sa akin, Sir, wag na lang akong uminom ng anti-thyroid medication. Ang gagawin ko na lang, kakain na lang ako ng maraming root crops. Kasi sabi mo, nakakatulong yun to control. Actually, pwede natin talaga siyang kainin. Kasi pinaiiwas talaga tayo sa mga pagkain matataas sa iodine content. Pero, hindi po siya gamot. Makakatulong siya konting-konti lang, pero hindi po siya makakagamot ng hyperthyroidism or ng Graves' disease. Okay? So, wala pong mangyayari doon. Pwede natin siya kainin, yes, it's fine. Okay? Pero again, hindi po niya kayang gamutin or hindi niya kayang ibalik sa normal ang ating thyroid hormone level because of eating cabbage, mga ganyan, no? Yung kamote o kaya itong patatas, hindi po. Okay? Impossible po. So, paano natin gagamutin, sir, si hyperthyroidism o kaya si Graves' disease? Well, meron po talaga tayo ditong tinatawag na anti-thyroid medication. Ang number 1 dyan, yung pinakasikat, si Tapdin, Metimazole. Okay? Ibinibigay po si Tapdin, si Metimazole, no? Base po yan sa ating hormone level. Kaya nga, kailangan chine-check up po tayo ni doktor at nakikita niya yung result ng lab. Okay? Kasi doon po yun ibinabase. Ngayon, hindi lang naman si Metimazole o si Tapdin ang ginagamit. Binibigyan din tayo ng propranolol or yung kilala na Inderal, no? Para sa ating palpitation. Nakakatulong din naman si Inderal sa pagkontrol ng blood pressure at saka ng anxiety, no? Kasi may anxiety po talaga tayo pag meron po tayong hyperthyroidism. Tapos mapapansin nyo, no? Yung may mga Graves' disease, hindi naman lahat. No? Yung iba lumuluwa po yung kanilang mga mata. No? Hindi lahat, pero yung iba, yes. Okay, so maliban sa anti-thyroid, sir, ano pa po pwede? Kagaya nung ginawa sa akin, nagkaroon ako ng radioactive iodine treatment. So po pwede yun, no? So hanggang sa lumiit yung aking thyroid at hindi na ako maging hyperthyroidism. No, so isa 'yon. Pangatlo, pwede tayong operahan lalo na kung may nakikitang bukol sa ating thyroid, no? Pwede tayong mag-undergo ng thyroidectomy. O kaya yung tinatawag na total removal of thyroid gland, no? Tatanggalin 'yon. Okay, lalo na kung may bukol at hindi maganda yung itsura ng bukol, no? At siyang nagiging dahilan ng pagiging hyperthyroid. So po pwede tatanggalin yun. Okay? So, yun po ang ibig sabihin ng autoimmune disease sa thyroid, ha? So, ganun po siya. Yung autoimmune, ibig sabihin, taglay ng katawan natin siya, gumawa siya ng panlaban, pero ang inatake niya, ang ating thyroid gland.
Hindi lang naman sa thyroid gland nangyayari yun. Nangyayari din po yan kagaya sa kidney. No? Kidney, sorry. Nangyayari din yan. Nagkakaroon tayo minsan ng lupus nephritis. Ang healthy-healthy ng tao, bigla na lang nalaman nyo, dialysis, na sira na pala yung bato. No? Hindi naninigarilyo, hindi iinom ng alak o kaya nagpupuyat, healthy ang lifestyle. Pero anong nangyari? 'Di ba? So may autoimmune disease po tayo, no? Kaya kung bibigyan po kayo ng mga misinformation, lalong-lalo na pagdating sa mga ganyan, no? May mga ibang tao nga na nagsasabi na acidic daw, kaya nagkaroon ng hyperthyroidism. Eh, wala pong katotohanan. Wala pa akong nababasang research. Kahit kinakausap ko yung mga doktor ko, paano nangyari yun? Acidic ka, biglang naging hyperthyroid? No. Wala pong ganun, no? So, if I were you, better po magpa-consult po tayo sa doktor kung may nararamdaman po tayo. Umiwas na rin po tayo sa mga maling advice, mga maling information pagdating po sa Graves' disease and Hashimoto's disease. Okay? Tandaan natin, no, pagdating sa autoimmune, sa category niya, lalong-lalo na sa thyroid, so andyan si Hashimoto's disease, siyang nagiging dahilan ng pagiging hypothyroid, si Graves' disease na siyang nagiging dahilan ng hyperthyroidism. Kung tatanungin niyo ako kung may remedyo, magagamot, ang answer, yes. Okay? O pwede po tayong mag-take ng levothyroxine, ng Euthyrox para sa hypothyroidism as long as prescribe po ng ating butihing doktor, no? Sa hyperthyroidism naman, yes, kagaya ng nabanggit ko, sabi nga meron po tayong anti-thyroid medication, may radioactive iodine treatment, pinaka last yung ating operasyon, no? Kung medyo malala, why not? 'Di ba? Ang importante makabalik ka sa buhay. Makabalik ka sa normal na ginagawa mo sa pang-araw-araw. So, ang gusto ko lang ipahatid sa inyo, no? Wag po tayong maniwala sa mga misinformation o sa mga kwak-kwak lang. Okay? So, wala po maitutulong yon sa ating kondisyon. Ang importante, alam natin na may solusyon po sa ating karamdaman. Mapa-hyper, mapa-hypo, may solusyon po. Okay? Kahit sabihin mong may iniinom kang medication, walang problema. Nagagawa mo naman kung ano yung dapat mong gawin. May karera ka, kasama mo, family mo, 'di ba? So, ganun lang kasimple. No? So, meron pong solusyon, meron pong management, meron pong gamot. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Huwag kayong mag-isip ng advance dahil ako na nagsasabi sa inyo, may gamot, may management, at magagamot. Okay? So, ganun lang po siya kasimple. So, paano? Salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na video. Maraming salamat and God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat.